sama-sama tayong magiging karakli. Nagpalitan ng suntok ang dalawang grupo ng mga lalaki sa gitna mismo ng pool sa isang resort sa Bulacan. At sa Cebu naman, mga dalagita ang nagrambol sa tabing dagat. Saksi, si Oscar Oida. Kaliwat ka ng suntok ang pinakawalan sa isa't isa ng grupong ito habang nasa pool. Viral ang videong yan na nakunan kagabi sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan. Agad rumesponde sa insidente ang pulisya, pero pagdating daw nila roon, ang mga nagrambulan, biglang friends na raw. Dalawang grupo po, mga taga Manila po sila, Tondo at Quiapo. Belong din sila sa isang religious sect po. Kaya yung mga elders na sinunod naman nila. Wala naman daw seryosong nasaktan o napinsala, kaya di na rin nagreklamo ang pamunuan ng resort. Pero paalala ng mga otoridad, Maging malamig lang po yung ulo natin. Iwasan po natin magkapikunan. Lalo po yung may mga umiinom. Yun po, mainit na po yung panahon. So pupunta tayo ng resort para magpalamig. Huwag po yung painitin po yung ulo. Respetuhan po. sa beach naman sa Talisay, Cebu, nakunan ang bidyong ito ng isang dalagita na ginugulpi ng mga kapwa niya minor de edad. Nangyari ito noong Huwebes. Inaalam pa ng Talisay Police ang ugat ng gulo. Pero base sa paunang imbestigasyon ng WCPD, may sinaktan umano ang pinagtulungang dalagita kaya siya ginantihan. Isinailalim na sa intervention ang mga sangkot na dalagita. Kasama naman ang kanilang mga magulang sa case conference ayon sa Talisay Police. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Sumiklab ang grass fire sa timog kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island. Ayon po sa PHIVOLCS, apektado nito ang kanilang Binitiang Munti Observation Station. Na-monitor na nila ang pagkalat ng sunog bago mag-alas 11:30 kanina umaga at patuloy na inaapula ang sunog. Nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Arestado sa Rodriguez, Rizal ang isang lalaking wanted sa pagpatay umano sa kaibigan niya. At sa Malabon, isang personal driver naman ang itinumba. Saksi, si Dano Tingkungko. 20 putok ng barel ang umalingaw-ngaw sa bahaging ito ng Pampano Street sa Longos, Malabon mag-aalas 12:30 ng tanghali kanina. Binaril na pala noon ang isang lalaki na lumabas para bumili ng sigarilyo. Patay ang biktima na 6 na taon nang nagsisilbi bilang personal driver sa kanyang kababata. Kasi nasunod ako ng kusina, siya kumain, bumili ng sigarilyo. Pagbalik niya dito, yun, binaril niya siya dyan. Tumakbo na ako. Kasi nung una di ako maniwala. Kasi alam ko wala ng kalaban yun. Tapos paglabas mo, Ayun na, nakabulag na siya. palaisipan daw para sa kanya motibo sa pamamaril. Oh no, ayun ang pinaka-joker dito. Sa lugar na to, yung mga may-ari sa sakit, puro niya kakilala, kaibigan. Tinitignan pa natin lahat ng anggulo, no? Kasi ang titignan natin kung anong negosyo. Dinala sa Soko ang labi ng biktima para sa ilalim sa autopsy. Isa sa ilalim naman sa ballistics test ang 2 basyo ng bala na narecover ng Malabon Police sa lugar. Iniimbisigahan din ng mga CCTV sa paligid para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Naglagay rin ng checkpoint ang mga pulis sa palibot ng Malabon. Mag-aalas 10 naman kagabi habang nakikipag-inuman sa kubo sa barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal, inaresto ang isa sa mga most wanted ng Calabarzon. Tinangkapan niyang tumakbo pero na-corner din ng mga pulis. Ayon sa pulisya, itinuturo ang 58 anyos na construction worker na pumatay sa isang lalaki noong November 2021 dahil umano sa away sa komisyon sa lupa. Base sa investigasyon, magkaibigan ang akusado at biktima. Ang biktima nito, ang napatay nito ay membro ng Police Capitol. Binaril ito na nakatalikod itong biktima. Ang motive nito ay sa lupa, yung bintahan ng lupa. Mga binibintang lupa kung saan yung commission kung nagkakadayaan doon sa commission. June 2022, inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusadong nagtago raw ng ilang taon. Sa libangan niya ay nakarating siya ng Pangasinan at kailan lang siya talaga bumalik dito sa Montalban. Residente talaga siya rito. Itinanggi naman ng suspect na siya ang bumaril sa biktima. Wala po akong kinalaman sa pangyayari.
binibintang sa akin. Basta nalaman ko lang na nabaril siya, gano'n. Hindi po ako nagtago. Nabigla lang po lang talaga ako. Ngayon ko lang naalalaman. Inosente po. Wala po. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi. Dahil umano sa jogging pants, kaya binaril ng isang lalaki ang kanyang kapitbahay sa Talisay City sa Cebu. Sugatan ng biktima na nadaplisan sa kanyang kanang balikat. Base sa investigasyon, nagalit ang suspect nang makitang suot ng biktima ang kanyang jogging pants. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation at doon umano na aktuhan ng suspect na bumabatak ng shabu kasama ang 2 pang lalaki. Bukod sa shabu, nakumpiska rin mula sa suspect ang armas na ginamit umano sa pamamaril. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo, habang ang 2 naman itong kasamahan ay mahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Iniimbestigahan ng National Police Commissioner NAPOLCOM ang nag-viral na paninita ng opisyal ng MMDA na si Gabriel Go sa isang pulis. Nag-ugat po yan sa motorsiklong nakaparada sa bangketa. Saksi, si Mark Salazar. Nag-viral kamakailan ang video ng clearing operation ng MMDA sa tapat ng isang police station sa Quezon City noong nakaraang linggo. Sa video na ngayon ay inalis na sa social media, pinapagalitan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go si Police Captain Eric Felipe. Dahil sa mga motorsiklong nakaparada sa bangketa, humingi ng paumanhin si Felipe sa kanya pero hindi raw nagustuhan ni Go ang approach ng pulis. Ang insidenteng yan, inimbestigahan na ng National Police Commission. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na yung bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipopost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Ayon pa kay Kalinisan, nakausap niya na si Felipe na balak daw magsampa ng reklamo laban kay Go. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya. Clear violation of the Data Privacy Act. Extremely libelous yung ginawa din niya. So, I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Nakausap na rin niya si Go at pinayuhang humingi ng paumanhin kaugnay sa insidente. Sabi niya, pag-isipan niya, uwi lang daw siya, mag-draft daw siya ng statement. Pinaasa niya lang kami. Kinwestiyon din ni Senator J.V. Ejercito ang ginawa ni Go na para sa kanya ay pambabastos sa pulis. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go. Sa isang post, sinabi ng MMDA na inisyuhan na si Go ng show cause order. Tinawag nito si Go na isang dedicated MMDA enforcer. Pero kung nagkamali, dadaan ito sa due process at papanagutin ayon sa batas. Humihingi rin ng paumanhin ng MMDA sa publiko pati kay Felipe at kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Relief sa pwesto ang 4 na pulis Ilocos Norte kasunod ng nag-viral na pananakit sa isang lalaki sa loob mismo ng police station. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa viral video na hawak ng PNP, makikita ang isang pulis na ilang beses nanakit at nagmura sa isang lalaki. Nabidyuhan niyan sa himpilan ng pulisya sa Pasukin, Ilocos Norte noong linggo. Sa inilabas na official statement ng Ilocos Norte Police Provincial Office, mag-aalauna ng madaling araw, isang lalaki ang nagreklamo sa pulisya matapos umanong paluin ng 2 lalaki sa isang lamay. Alas 2 ng madaling araw, sumadya naman sa presinto ang 2 lalaki at sinabing sila raw ang biktima ng pamamalo. Pero habang isinasagawa ang investigasyon, hindi umano maganda ang pananalita at lumakas ang boses ng isang lalaki at doon nagalit ang pulis. Kasi po doon sa video, medyo hindi maganda daw po yung sagot daw po nung suspect dito po. Yun po yung nakatrigger at yung ibang detalye po, yun po yung inaalam pa po ng ating mga investigator po. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng Chief of Police sa lumabas na viral video pero hindi siya sumasagot sa aming tawag. Dahil sa insidente, relieve na muna siya, gayon din ang 3 sa kanyang mga tauhan na may ranggong Master Sergeant, Corporal at Patrolman. Ito'y habang gumugulong ang investigasyon.
Nasa kustodiya na sila ng PNP Regional Office habang ang Chief of Police ay inilagay muna sa kustodiya ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, hindi nila kinukonsinti ang ginawang pananakit ng kanilang mga kabaro. They should maintain their composure at sa mga ganong pagkakataon po talaga maximum tolerance. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naglunsad ng sabay-sabay na Army, Navy at Rocket Force exercises ang China sa palibot ng Taiwan. Ayon sa China, ginawa nila ito bilang babala laban sa pagsusulong ng Taiwanese independence o pagsasarili ng Taiwan. I-deploy naman ng Taiwan ang kanilang mga warship at fighter jet para i-monitor ang mga aktibidad ng China. At dito sa Pilipinas, pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command o NOLCOM sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. Patay ang 9 na taong gulang na bata habang sugatan ang 8 iba pa matapos silang araruhin ng isang AUV sa Dagupan, Pangasinan. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Katatapos lang maglaro at nagpapahinga na sa gilid ng kalsadang ito sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City, ang 9 na menor de edad pasado alas 6 ng gabi nitong linggo nang bigla silang araruhin ng AUV bago ito tuluyang sumalpok sa pader ng isang bahay. Nagkaroon ng mechanical defect, no? Una, ayon sa pagsisiyasat natin, sinabi ng driver na may iniwasan siyang isang babae at saka yung tri-bike. So that's the time na kinabig niya doon sa may kanan. Nasawi sa aksidente ang 9 na taong gulang na si Russell Aquino. Masayahin, malambing at mabait na bata kung ilarawan siya ng kanyang ina. Bago po pupunta ng eskwelahan, magpapaalam, hahalik muna sa akin. Hustisya ang kanilang hiling. Hindi po mabayaran ng kung ano man yung pagkakapatay sa anak ko. Hindi ko po matanggap. Magkakamag-anak at magkakaibigan ang mga biktima na nasa edad 7 hanggang 13. May nagtamo sa kanila ng sugat sa paa, gasgas sa siko at kamay. May namaga ang paa at tainga at nagkaroon ng pasa sa tagiliran. Nakalabas na ang 6 pero nananatili pa sa ospital ang 2 kabilang ang isang natusok ng bakal ng nagibang pader. Base sa investigasyon, galing sa Malasiki ang driver at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Kapitbahay lang din siya ng mga biktima. Dadasal ko na kumari mapatawad ako ng pamilya. Hindi ko naman po talaga sinadya siya. Wala po namang tao na sasadyain na mangyari yun. Pero ayon sa kaanak ng nasawing biktima, madaling magpatawad pero mahirap daw mawala ang sakit na nararamdaman nila ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, ginagamit niyo po ba ang inyong cellphone bilang pampaantok? Ang sabi po ng isang espesyalista, imbes na makatulong, baka lalo lang yan maging dahilan na kayo'y hindi makatulog. Saksi, si Nico Wahe. Scroll sa cellphone habang nagpapaantok. Scroll pa rin pero hindi na inantok. Hanggang hindi na makatulog at inabot na ng umaga kaka-social media. Isa raw si Daniel Mark sa guilty rito. Kung merong nalilipasan ng gutom, meron ding nalilipasan ng antok. So parang meron ka ng antok moment ng alas 11, alas 12. So you tend to feel na, ay ipipikit ko na to. And then may interesting ka lang na mapapanood. And then dire-diretso na. Akala raw ni Daniel Mark, pamatay oras lang ang ginagawa niya sa pagsa-cellphone habang nakahiga sa kama at nagpapaantok. Yun pala, pamatay tulog na. At hindi niya namamalayan, apektado na raw ang kanyang kalusugan. Dahil nga sa puyat, it affects yung productivity as well. Yung, although mas gumagana naman yung utak ko ng hapon, pero syempre kung papasok ka ng mas maaga, mas hindi ka productive ng umaga. Pagkumpirma ng isang lifestyle medicine specialist, hindi nakakatulong na magpaantok ang pagsi-cellphone bago matulog. Kabaliktaran daw ang ginagawa nito.
Dahil sa blue light na galing sa cellphone, mas tumataas daw ang tsansa na magka-insomnia o yung hirap sa pagtulog. The blue light emits rays, okay, and yung ating po kasing katawan ay nagre-react sa light exposure. Yung pong signals from the light, makikita natin yan sa eyes, and then papunta po yan sa brain natin, and it will signal the brain na, oops, may exposure pa sa light, so ang gagawin po niyan, sisignal niya yung melatonin natin, which is the sleeping hormone, para bumaba. Nagkakaroon din ng mental stimulation ng paggamit ng cellphone, kaya mas nagigising tayo. Nalilito raw ang katawan natin sa mga ganitong activity pattern. And the constant mental stimulation will not put your brain into the calm state, but more of in the awake state. If you've heard about circadian rhythm, ito po yung ating internal body clock. This is the sleep-wake cycle. If you're constantly using your phone, kapag po kayo ay bago matulog, yung sleep-wake cycle na yon, nalilito siya. Para maiwasan ang insomnia na dulot ng pagsi-cellphone, payo ni Doc, huwag mag-cellphone 1 to 2 hours bago matulog. Para naman daw sa mga nagtatrabaho sa gabi at sa umaga natutulog kung saan mas maraming ilaw, palamigin o ibabang temperature ng kwarto o tulugan. At gawing madilim para ma-stimulate ang utak na maglabas ng melatonin. May breathing exercise rin na pwedeng gawin para makatulong sa mas maayos na tulog. It's 4-7-8 technique. So 4-7-8, super easy to remember. 4 seconds na inhale, 7 seconds hold, and then 8 seconds exhale. So you can do this, repeat it for 5 to 10 times just so you can relax your body and your mind para mas pakiramdam ng katawan mo nasa kalmado siyang estado. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Doble dagok para sa mga consumer ngayong unang linggo ng Abril. Kasunod kasi ng dagdag singil ng Manila Water simula ngayong araw, may taas pasahe naman ng LRT1 simula bukas. Saksi si Joseph Moro. Walang sariling kontador ng tubig ang ilang mga taga Nia Road sa Quezon City tulad ni Evelyn. Kaya nakikikabit at bumibili lamang sila ng tubig. Ang isang kubiko niya bigay sa amin 100. Noong isang buwan, nasa 6,000 piso ang binayaran niya. Kaya para makatipid kahit papano, isang labahan na lamang daw kada buwan ang ginagawa nila ng kanyang anak. Gaya ni Evelyn, araw-araw ding bumibili ng tubig si Adrian. Ngayong araw, 35 pesos ang ginastos niya para pang-inom, panlaba at panligo na ng kanilang pamilya. Pero nag-aalala sina Evelyn at Adrian na magmahalang singil sa kanila ng binibilhan ng tubig. Simula kasi ngayong araw ang dagdag singil ng Manila Water dahil sa foreign currency adjustment o dagdag na gastos ng Manila Water sa operasyon dahil sa pagtaas ng dolyar na ipinapasa naman sa mga customer nito. Iwan ko lang kung pagtaas-taasan ulit kami. 4 centavos per cubic meter ang average na dagdag sa bill. Katumbas ito ng dagdag na 21 centavos sa bill para sa mga residential customer na kumukonsumo ng abot 10 cubic meter. Sabi naman na nagtitingin ng tubig, titingnan muna niya kung malaki ang madadagdag sa bill niya bago magdesisyon kung magtataas din ng singil. Inalmahan yan ang grupong bayan at ilang consumer na aking nakausap. Sa isang magpapamilya, magkakasama, malaki po yung dagdag po noon. Hirap na po kami sa pagbabudget dahil kami ay hindi naman po regular na may trabaho. Pero hindi lamang singil ng tubig ang tataas ngayong Abril dahil magsisimula naman bukas ang fare hike sa LRT Line 1 na 5 hanggang 10 piso. Wala namang inanunsyong dagdag sa MRT 3 at LRT 2. Habang nakabinbin pa rin naman ang 2 pisong hiling na provisional increase ng mga jeepney. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pag-aaralan pa ng Department of Agriculture ang mga panukalang magtakda ng maximum suggested retail price sa itlog. At kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., tumataas ang demand para sa itlog dahil sa election spending at pagkamatay ng mga manok dahil sa init ng panahon. Dagdag ng kalihim, kukonsulta muna sila sa mga stakeholder tungkol sa panukalang MSRP. Siksika na sa loob ng detention facility ng PAOK kaya nagkakahawaan na ng sakit. At nasa 400 detainee na ang isinugod sa ospital. Saksi si Salim Marefna.
Sa lapag na natutulog ng PAOK Detention Facility sa Pasay, ang mahigit 500 nahuli sa iba't ibang raid nitong nakaraang mga buwan. Ang dating holding at processing areas, ginawa na ring detention. Halos 1,000 na kasi ang nakakulong sa dating pogo na opisina na ngayon ng PAOK. Di na rin maiwasan ang pagkakasakit. Nito lang Marso, halos 400 ang dinala sa ospital. Nagkaroon rin ng pagkalat ng flu-like disease. Masyado na silang marami. Nasa kulang-kulang 1,000 na yung nandito sa aming temporary detention facility. Siguro sobrang init, tapos yung iba may mga dalang sakit, nagkakahawa-hawa na. Ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang, isinugod na naman kagabi sa ospital. Mula nang mahuli, 3 beses ang sinusugod sa ospital si Yang dahil sa dati ng sakit na Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Naka-isolate siya ngayon at ginagamot para sa lung infection. Ito meron dugo ba? Meron, ganyan. Hindi obo dito, doktor sabi dapat sa hospital. Kasi dito marami Papa po ito, ayaw dito. Meron na kaming ginawang coordination with the DOH and of course sa Bureau of Immigration. Nakipag-coordinate na rin kami yan sa DOJ. Kasi ang balak namin talaga, ipadala na siya ng dire-diretso sa ospital para at least masigurado natin na matitignan siya ng maayos. May 2 namang nasawi dahil sa mga komplikasyon sa dati ng mga sakit. It's a sad story nga ma'am na may namamatay na. But ang mga cause naman po nung pagkamatay nila is yung mga dati na po nilang sakit bago pa po sila dinala dito sa amin. 6 naman ang buntis at inaalalayan sa pagpapacheck up. Nagtayo na rin ang medical at dental clinic ang PAOK kung saan may dumarating na medical personnel kada linggo. Hindi naman pwedeng pabayaan yan dahil ayaw naman po natin magkaroon ng humanitarian crisis dito sa loob ng facility na ito. Kailangan i-fast track po natin talaga yung deportation. Samantala, 70 dayuhan naman ang inireklamo ng PNP-CIDG ng illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng niraid na scam hub sa Pasay noong Pebrero. Haharap sila sa preliminary investigation sa Pasay Prosecutor's Office. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafra, inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Buong loob ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng International Criminal Court sakaling humiling sila ng interim release. Hindi raw flight risk ang dating Pangulo. Saksi, si Marie Zumali. March 2019, kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Kaya sabi ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Naging epektibo na raw kasi ang withdrawal bago pa masimula ng investigasyon. There is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. And this is a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that Isa raw ito sa mga ikakatwiran ng defense team para mapagbigyan ang hihingi nilang interim release para sa dating Pangulo. Sinisika pa naming makuha ang panig na prosekusyon kaugnay nito, pero dati nang sinabi ng ICC na pasok pa rin sa kanilang jurisdiksyon ang mga krimeng naganap bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. Sabi pa ng international law expert at abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan. Ang ating Korte Suprema naglabas din siya ng desisyon na kahit na hindi na tayo miyembro, meron pa rin tayong obligasyon for crimes committed while we were still a member of the ICC. Sa ngayon, hindi pa masabi ng lead counsel ni Duterte kung kailan ihahain ang petisyon para sa interim release, pero tinatrabaho na raw nila ito. Naniniwala raw si Kaufman na pagbibigyan ito ng ICC.
Hindi naman daw kasi siya magiging banta kahit mapalaya muna. The first of which is the risk of flight, the second of which is the risk of interference with witnesses or with the evidence, and the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation. Kasunod naman ang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa mga isinumiting ebidensya ng prosekusyon sa ICC Pre-Trial Chamber, binigyan diin ni Kaufman ang pagrespeto sa papel ng mga biktima sa proseso. The victims have a role in the process. We have to respect that role, and we hope that everyone will respect that role. Whether or not we agree with what the evidence coming out of the victims is a totally different matter, but we will argue that in court, not here. Ipinaalala rin ni Kaufman ang bilin ng dating Pangulo sa mga taga-suporta na wag nang makialam sa kaso. But there should be no interference in the judicial process. The politics is... There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims' counsel, who will make their submissions in due course. Sa Qatar, pinayagan ng Qatari authorities ang labor attaché ng Pilipinas na makausap ang 17 Pilipinong nakakulong dahil sa pagtitipon para kay dating Pangulong Duterte na itinuring doon na political protest. Physically, they are okay. But of course, there is the legal matter to resolve. Again, there are allegations of violations of Qatari law. We will have to await yung findings ng Qatari side on this matter. We're providing all the possible legal assistance that could be provided. Sa ilalim ng Qatari law, regulated ang pagdaraos ng mga pagtitipon lalo kung may kinalaman sa politika. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Apat na isang araw bagong eleksyon 2025. Patuloy po sa pag-iikot ang ilang kandidato sa pagkasenador, bit-bit ang kani-kanilang mga plataforma. Ating saksihan. Mas paigtingin ni Senador Lito Lapid ang kaalaman ng publiko sa free legal assistance. Subsidiya para sa bayarin sa kuryente ang isinusulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagpapalawak sa mga benepisyo ng barangay officials ang itinutulak ni Senadora Amy Marcos. Kasama niya sa pagtitipon si Senadora Pia Cayetano. Si Kiko Pangilinan, ipinaalala na bumoto batay sa track record ng kandidato. Dumalo sa General Assembly ng Liga ng mga Barangay, sina Manny Pacquiao na isusulong ang libreng pabahay. Tito Soto. Senador Francis Tolentino na iniulat ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang teritoryo. Congressman Erwin Tulfo. Benhar Abalos na nais palakasin ng NFA para tulungan ang mga magsasaka. At Senador Bong Revilla na tututukan daw ang mga magsasaka, OFW at iba pa. Paglaban sa korupsyon ng pangako ni Ariel Carubin sa tricycle drivers. Nag-motorcade sa Candoni, Negros Occidental si Congressman Bonifacio Bosita. Kapakanan ng children with special needs ang ipinaglalaban ni Angelo de Alban. Uunahin daw ni Senador Bongo ang paglalapit ng serbisyo sa publiko. Tututukan ni Ping Lacson ang paglaban sa korupsyon. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila si Atty. Raul Lambino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa luntiang bundok ng Samat sa Bataan, matatagpuan sa paanan nito ang Dunsulan Falls. Kay gandang pagmasdan. Nakaka-relax ang tunog ng lagaslas ng tubig habang napapaligiran ng matatayog na puno na sinasabayan pa ng huni ng mga ibon. Perfect na side trip pagkatapos bumisita sa makasaysayang Mount Samat kung saan nakalagak ang napakalaking War Memorial Cross. Bukas po ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at may entrance fee na 60 pesos. May nagagandang rock formations din sa paligid. Tanaw mula sa malayo ang malaki at nagbabagang apoy na sumiklab sa gas pipeline sa Malaysia. Ang sa ilang saksi bago ang sunog, nakarinig sila ng pagsabog at pagkabasag ng mga bintana. Mahigit 100 ang sugatan. Napinsalang 190 bahay at apektado ang mahigit 300 residente.
Iniimbestigahan ng insidente ayon sa Malaysian Prime Minister. Nangako naman ang kumpanyang may-ari ng pipeline na nakikipagtulungan sila para masiguro ang kaligtasan ng mga nasa paligid at maiayos ang supply ng langis. Inamin ng cast member ng Slay na si Mikey Quintos na hiwalay na sila ng aktor na si Paul Salas. Emosyonal si Mikey nang kumpirmahin niya ito kanina sa Fast Talk with Boy Abunda. Ayon kay Mikey, hindi third party ang dahilan ng hiwalayan. Pero hindi na siya nagbigay ng detalye kaugnay nito. Mas mabuti raw kung kay Paul na manggaling ang paliwanag. Oo, hindi. Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo, hiwalay na kami ko. Paul, thank you. So 4 years. And alam mo naman na yun, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. And maybe I wanna remind you lang na nasa sayo to make all this worth it. Dinala po sa ospital si Ruru Madrid sa gitna ng taping para sa Lolong Pangil ng Maynila. Sa Instagram post, sinabi ni Ruru na habang nagtitaping kahapon ay biglang bumigay ang kanyang legs at hindi na makapagpatuloy. Agad siyang binigyan ng first aid ng medical team sa set ng Lolong hanggang sa maihatid siya sa ospital. At doon kinumpirma ng doktor na nagkaroon ng hamstring strain si Ruru. Sumailalim si MRI ang aktor at bukas malalaman ng resulta. Mabigat daw para kay Ruru na hindi matapos ang mga eksenang kailangan sa Lolong. Pero hindi pa raw tapos ang laban. Kasabay niya ang pasasalamat ni Ruru sa kanyang girlfriend na si Bianca Umali na sinamahan siya sa ospital kasama ang iba pang staff ng Lolong. Get well soon, Ruru! Pumarap po sa media si Vice President Sara Duterte kasama ang kapatid na si Kitty matapos nilang bumisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay sa Vice Presidente, may hinihintay na lang daw siyang dokumento bago umuwi sa Pilipinas. At sana raw ay makumpleto na ang legal team ng kanyang ama bago siya umalis. Pagdating sa mga legal matters, gaya po ng tungkol sa interim release, mga abogado na raw ng dating Pangulo ang mag-aayos nito. Inaasikaso na rin daw ng Office of the Vice President ang tulong na ibibigay para sa mga Pilipino na nakadetine sa Qatar. Dahil po sa pagtitipon para sa dating Pangulo. Matapang na kumasa sa skydiving sa Amerika si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ang naturang karanasan, ibinahagi niya sa kanyang Instagram account na one item ticked off daw ito sa kanyang bucket list. Ayon kay Rabia, free falling into life's best moments ang kanyang paglalarawan sa experience na ito o karanasang ito. At isa lamang ito sa mga sinubukan ni Rabia habang nasa bakasyon. Bukod dito, binisita niya rin ang isang sikat na theme park. Nagtungo siya sa Miami Beach, nag-ikot sa New York, at nag-enjoy sa snow sa Washington, D.C. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.